Napansin mo ba, sa karamihan ng protestanteng grupo, gusto lang nilang magtatanong, pero bihira silang tumanggap ng tanong. Walang open forum, walang public Q&A, walang sagutan sa palengke. Tana lang ang ako at dili ko mo tupag ko aron sa pagpamutay. Tana lang ang ako at dili. No? Kay unique kaayo ang atong market preaching. Kita ray market preaching nga dunay open forum. Di ba? Sila ba? Yeah, sila. Close forum. Masukog duholon. Oh. Masukog. Kung saan? Manghipos. Pangutan. Natong ministro sa Iglesia ni Cristo si Roy Refugio. Nag-market preaching sa Manini. Nagpaatbag ko dito kay gipaatbag ng tumpa dito sa simbahan. Nagmisa ko. Ko yan yung iroy-iroy yan eh. Wala paghuman. Bantay lang kag humagmisa ron. Giadto na ko. Brad Roy, mangutan na ko. Dinunod. Police! 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 Kita na ito nga. Narakong inta. Sa pangutan na lang. Itawag nagpulis. Nagkaroon. Sa atong programa. Nangitaw. Kisa pa pangutan na diha. Muna'y kalainan na ito. Nga naman. Wa kita'y itakuan. Lunlong kamatukuran atong ipaday. Samantala ang Katoliko, kahit sa lansanan, simbahan o social media, iniimbitahan ang tanong. Para sa kanila, ang tanong ay hindi banta, kundi paanyaya at paglilino sa mga isyong kadalasang binabato sa Katoliko. Dahil ang katotohanan, hindi natatakot masuri. Bakit takot ang iba sa tanong? Dahil mailalantad ang kanilang maling turo sa publiko na maaaring magdulot ng pagliit ng kanilang grupo. Musudli, siya ang last, kumalas yung isabutan. Doon na tayo limited na lang. Tulo na lang kabuk, kanang nagkalo ang last. Okay, Joy? Tulo na lang kapangutana. So, direct question. Tulo lang katao ang gisabutan na mo. At kung tumanggap man ng tanong, limitado ito. Walang follow-up. Tulad sa bakit takot si SLTV na tanggapin ang katotohanan, kung saan makikita ang pag-iwas sa tanong at pagtanggi sa history dahil gawa lang daw ng tao. Mas pinaniniwala ng Biblia dahil gawa ng Diyos daw. Maraming nagsasabi na kailangan ang patutuo ng history, sa history ka magbatay. Sabi nga pa nga ng OHC, mga kaibigan, o yung mga Ophirian, no? Alamin mo ang history at ang history ang magpapalaya sa iyo, sabi nila. Mga kapatid at mga kababayan, yung history po ay tao po ang gumawa, pero mas naniniwala ako sa banal na kasulatan kaysa sa sinabi ng tao, mga kapatid. Grabe naman itong si SLTV, mga kababayan. Ayon po sa kanya, gawa lang daw ng tao ang kasaysayan. Totoo ba itong sinasabi niya, mga kababayan? Susuriin natin yan base sa Biblia, mga kapatid. Babasahin natin ang Isaias 41:4. Ganito po ang sinasabi. Sinong nasa likod ng lahat ng ito? Sinong nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula? Akong si Yahweh na naroon na noon pa man at mananatili hanggang sa katapusan. Klarong-klaro, mga kababayan. Sino daw yung nagpapagalaw sa takbo ng kasaysayan mula sa pasimula ayon sa Biblia? Si Yahweh, ang Diyos po, mga kababayan. Klarong-klaro. Ibig sabihin, napakamatinding mali si SLTV. Itong sinasabi niya, nako, busted yan, mali yan, nako, palpak talaga. Ngayon, ang tanong, bakit takot po si SLTV na malaman ng katotohanan, mga kababayan? Babasahin natin ang Isaias 46:9. Ganito po ang payo ng Biblia. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba. Klarong-klaro po sa ating binasa. Alalahanin po natin ang mga nakaraang pangyayari ayon sa Biblia. Ika nga ng Roma 15:4. Dapat po tayong matuto
mula po sa mga isinusulat at mga nakasulat noon pa man, mga kababayan. Payo din ng Biblia, Job 8:8, basahin natin ang mga aklat kasaysayan at ating tignan, mga kapatid. Tanong, ayon ba sa aklat kasaysayan, anong iglesia po ba ang itinayo ng ating Panginoong Hesukristo? Ito bang iglesia na Church of the Living God, Pinokok chapter ni SLTV, o yung sinusuportahan niyang Members Church of God International ni Eliseo Soriano? O ito, panoorin natin ang katotohanan. Ito, panoorin natin. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in Upper Room in Jerusalem. Almost 2,000 years ago. Gloria Universal Encyclopedia, Volume 5, page 106. Catholic Church, Greek Catholicos, Universal, General. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. And endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Encyclopedia International, Volume 15, page 520. Roman Catholic Church. There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder. Ang kasaysayan sa Pilipinas. The Philippines, a unique nation by Gregorio Saide and Sonia Saide, page 123. Christianity, Spain, greatest legacy, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Young Student Learning Encyclopedia, page 2684. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There are no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. For those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. Nako, yan palang kinatatakutan ni SLTV. Klarong-klaro po sa mga aklat kasaysayan. Ayon pala sa aklat kasaysayan, tanging Iglesia Katolika lamang ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At biblical din yan Sasali na paraphrase on the New Testament ni Richard Baxter. Babasahin natin ang Efeso 2:15. Ganito po ang ating mababasa. Palibhasa'y tao sa karaniwang kalikasan ng tao at nag-aalok ng kanyang katawan na isang alay para sa makasalanan ng lahat. Inalis niya ang batas ni Moises na naglalaman ng mga ordinansang seremonyal, tipikal at pampulitika na may matinding parusa at ginagawa tayong lahat na isang Iglesia Katolika nagkakaisa sa kaniyang sarili, ang ulo. Klarong-klaro po ng ating nabasa, mga kababayan. Ibig sabihin, ayon din pala sa Biblia, Iglesia Katolika po ang tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang kinatatakutang malaman ni SLTV. Kaya nga, hindi po tatanggapin niya ni SLTV dahil bulag siya sa katotohanan, mga kababayan. Kung saan makikita ang pag-iwas sa tanong at pagtanggi sa history dahil gawa lang daw ng tao. Mas pinaniniwala ng Biblia dahil gawa ng Diyos daw. Kapag tagilid sila sa tamang parang nataranta, hindi diretsyo sila sagot, kundi dinadaan sa palusot.
Tingnan ang debate ni na Mitchell Bendilio versus Kenneth Bustamante. May mga ad hominem, may fallacy, pero walang tuwirang sagot. Isip usa ka afirmatibo. Pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mga mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Kinsay mo pamatuod ako? Asa na ako ibase ang akong pagpamatuod sa Biblia? Unsay pamatuod-an ang baboy ug ang tanang mahugaw mananap dili ipakaon. Tinaw. Nan kay niya may nisupakan Ang trabaho sa afirmatibo ang pagpabarog sa tima. Ang trabaho sa negatibo ang pagsupak sa afirmatibo. Nan karon, di modo kay ang supakon ang tanang hugaw mananap sa Biblia, iya nang angkonon nga iyang kanon. Klaro? Leviticus 11:46-47 nagingon, kini mao ang balaod sa mga mananap og sa mga langgam og sa tanang mga buhi nga nagalihok sa tubig og sa tanan nga mga mananap nga nagkakabang ibabaw sa yuta. 47. Sa pagbuhat sa og kalainan sa mananap nga nagalihok sa pagbuhat og kalainan sa taliwala sa mahugaw og sa mahinlo og sa taliwala sa mga mananap nga buhi nga dili arang makaon og sa mga mananap nga buhi nga arang makaon. Higala na ay balaod ang Dios nga gihatag. Dili ang mananap mo'y gibalauran, ang tawo mo'y gibalauran. Pagbuhat sa Dios sa mga mananap, gibahin niyag duha. Hinlo, hugaw. Arang kanon o dili arang kanon. Busa sa Biblia na ay mga mananap nga gimensyon. Atong basahon. Leviticus 11:7 og 8 kay niya may timang baboy. Kay ang baboy kay kini may kuko nga pikas og may tiil nga buak. Apan wala magapangusap, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod niini dili kamo magkaon og dili kamo maghikap sa mga lawas nga patay niini, mahugaw kini alang kaninyo. Unsay nakahugaw sa baboy ang dili mangusap sa kinaon. Dan ang akong kaatbang nahibalo na ko daan ani. Ang bugba, ang baboy kani atong hugaw hinlo na karon. Pero pangutana, ang iyang pagkailhanan sa pagpagkamahugaw di na ba nato makita karon? Mao na iyang burden of dako kayo ni iyang problema. Kay kun ang baboy hinlo na karon di na makita ang ilhanan sa iyang pagkahugaw nga dili mangusap. Mao ni usa ka ebidensya igsuon nga ang baboy hugaw hangtod karon. Tinaw. Ang supako ni lubog ni sabot ka tinuod kay gilubog man. Now, karon. Kay niya may tanang mga mananap nga apil. Leviticus 11:29-30. O kini sila mao ang mga mahugaw alang kaninyo sa taliwala sa mga mananap nga nagakamang sa yuta, nga nagakamang sa ibabaw sa yuta, ang milo, og ang ilaga, og ang halo, ingon sa ilang matang, og ang toko, og ang banghitaw, og ang tanuto, og ang tabili, og ang kameleon. Sa ato pa, kay gisupak manis akong kaatbang, iya na rong isinggit nga pwede ng kanon ang toko. Pwede hinlo na ang tanuto, hinlo na ang tike, hinlo na ang balagtok, kay apil manis sa mga mahugaw mananap. Apil ang bakunawa. Hinaot lang nga di ta pangutan-on og mabasa bang bakunawa sa Biblia. Maray na ako ipaningkamutan nga di ko niya pangutan-on ana. Kay iyar gani na ipangutanan ako, amuhin mo mandayon ko og ako anayon. Kondisyon kung mabasa. Okay. Now, niya pa sa Leviticus 28:29-30 mayong balita Biblia. Mao kining mananapa nga nagakamang sa yuta nga hugaw alang kaninyo ang milo, ang toko, ang buaya, ang tanuto, ang ibid, o ang kameleon. Ato pa, iyan na po doon pamatuod nga mukaon na po siya buaya. Okay, ang akong tema tinaw, ang tanang hugaw mananap apil ang baboy. Di raman kay baboy. Mao bitaw ni.
Mao bitaw ning timaha nga wag ko nagpanuko nene. Nga naman, kay kun ang kunon sa akong kaatbang karon nga ang tanang hugaw og di pakaong mananap sa daang tugon, iya nang ingnon nga limpyo na og ipakaon na, mapugos kog pangutana, mukaon na ba siyag balagto karon? Klaro nas kahanginan. Now, unsa pa? Leviticus 11:29-30, Biblia sa Kristohanong Katilingbanong Edisyon Katoliko Pastoral. Ang mga mananap nga nagkamang sa yuta, hugaw alang ninyo ang ilaga, ang balagtok, og lain-laing matang sa halo, ang toko, ang kamilyon, ang buaya, talo tog ibid. Ako rang gigamit ang lain-laing version sa Biblia sa usa ka bersikulo. Ngano man, aron sa pagpailas mga tao, nga hangtod karon doon na daay mga tao nga mo deklarar nga ang balagtok, ang ilaga, ang tiki, ang talo to ipakauna. Kay kung di pa siya moangkon nga dili moangkon nga ipakaon na lang mga butang, di supa ko ng tima. Kay ang katumba sa Biblia basta hugaw dili ipakaon. Nan kay gisupak man. Iya manggugin pugos ni ron nga hinlo na ni. Di ang katumba sa hinlo ipakaon na. Okay, atong tanaw niyang pagkamulaki ron. Leviticus 11:29-30, pulong sa Dios. Isipan ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagkamang sama sa mga ilaga, toko, tiki, halo, buaya, ibid, og mga kamilyon. Ipaisip nga hugaw. Ang Diyos nag-ingon. Pero tingali, alang sa akong kaatbang, sayop ang Diyos. Kaya ipaisip nga hugaw, iya mag-isip ng hinlo. Sige, ipaisip nga dili ipakaon, iya na mong ipaisip nga ipakaon. Abisan pa ang Department of Health, dili na mo sugot anak. Sa mga klases tao, God. Mukaog tiki, mukaog talo-to, mukaog balagtok. Amo na tag-iring anak. Okay, tinaw. Nan karon, may apa? Leviticus 11:20, laktaw 23. Mahugaw alang kaninyo. Usab alang kaninyo ang tanang gagmay mananap. Pakan nga naglakaw sa upat ang tiil. Apan ang uban nga mga gagmay mananap nga pakan og may upat ka tiil, hugaw alang kaninyo. Unsa man mga mananapa nga gagmay pakan sama sa pulgas, sama sa langaw, sama sa kuto, na perting problemahan ni ron. Kay dili magyod siya makapugos nako karon og ingon nga wa nay labot. Kay baboy raytima, hinundumi ang gipirmahan tanang mata nga hugaw nanapsada ang tugon. Nasakpan na. Nabisto na sa kahanginan nga naaday tao nga musupak nga ang pulgas, ang koto, ang langaw, ang toko, ang balagtok, ang talo-to, hugaw og dili ipakaon. Kana gani mo atubang tag-debate, bantayan natong tima. Basta debate, mabigyan ka ng panahon sa pamamahayag. At tayo naman nakinig, masabi natin, tama naman ano. Pero dito na sa katanungan, porsyon, dito na mabisto ang mga tinatago. There is a saying, 1,000 words, yet the one that matters is missing. Another one is, much said, but the silence speaks louder. Bisan pa ang mabagang duot sa katawan, mutuog yun ana nga hugaw hangtod karon, og ang baboy linya ni anang mga mananapa nga hugaw hangtod karon. Higala og igsoon yun tema. Ang tema na pamatud-an. Nga naman, atong ipabasa niya karon nga ang pag-ingon sa Dios isipang hugaw ang balagtok, mingon na po siya sa daang tugon, hinlo na ang balagtok. Pag-ingon sa Dios nga dili kanon ninyo ng mga mahugaw sama niining mga matanga, balagtok, tiki, talo-to, iyang basahon nga kanon na niya. Ipakaon na. Daghang salamat sa tema nga atong gipamatud-an. Adto ta pagtubag sa atong negative side nga si Brother Kenneth Bustamante saya ang pangutana ngadto sa affirmative. Bueno, salamat sa tinahod nga moderator ang atong unang punto sa pangutana. Wala pa mauga ang laway sa mga ngabil ni mo Brad Met sa imong pag-ingon nga ang baboy hugaw. Barugan ba nimo ni hangtod karon?
Di gyud ko mo baro kay galingkod ko ron. Pero ang akong tema nag-ingon, ang baboy hugaw og ang tanang matang sa mananap nga mahugaw. Excuse me. Putla. Mr. Moderator. Excuse me. Mr. Moderator, gatubag ko. Misapaw siya, wapa ko na human. Okay, bad kinid ato sa pagkanon siya. Magbaton tag mayong pamatasan. Okay, putla ang tema, kay ang tema, ang baboy hugaw og tanang matang sa mananap nga mahugaw sa Biblia. Pero, okay, ang sunod na. Uyon ka ba nga ang baboy hugaw hangtod ang tanang mahugaw nga mananap hangtod nining panahona? Uyon ko kay di ko mukaon og balagtok og tike og toko. Di parehan nimo nga imo na kining gisupa kay mukaon na kag balagtok karon. Ang inyong libro gaingon nga si Ellen G. White og si James White mihab-hab og baboy. Ang akong pangutana... Excuse me, objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Excuse me. Mr. Moderator, objection. Ang tema sumala sa Biblia. Dili sumala ni James White o sumala ni Mrs. White. Excuse me. Ang atong giron ang musupak sa Mr. Moderator. Gaobject pa ko. Pagpatuloy pamatasan. Ang giron sabi atong tema, ang musupak sa balaod nga gikasabutan isipong pilde. Naabay James White dire? Sa tema na James White? Okay, Brother Mitchell, akong entertaino ng objection. Excuse me, ni-object ko sa iyang pangutana. Doon ako yung objection, Mr. Moderator. Okay, Brother Mitchell. Kaya ang iyang gipangutana, si James White o si Mrs. White, wa ko nagpamatuod dire nga nikaon ba silang wala. Okay, atong Mr. Moderator, pwede ba nimong hukman kung ang pangutana ba nas tima wala? Pwede bang ikaw muhukom, Mr. Moderator? Okay, Brother Mitchell, ang ato ang gipa-rules din nga ang pangutana naa diha sa tima. Excuse me, objection, Mr. Moderator. Objection. Ang iyang pangutana si James White. Si Mrs. White. Dili mabasa sa Biblia si James White o si Mrs. White. Ang among tema sumala sa Biblia. Dili ta. Hinom dami, Brother Kenneth, di ka makalusot o ako imo ikadibate. Ayaw dula Ang imong katungdanan, Brother Mitch, mauna ang pagtubag. Maubita na. Mr. Ang imong pangutanan, Brother Mitch, mauna ang pagtubag. Okay. Busa sa pangutana. Okay. Ang akong pangutana. Naratong. Ang objection. Komentaryo. Sunod pangutana. Ang akong pangutana, akong isangat sa moderator. Excuse me. Dili, may objection. Dili, moderator ang iya ikadibate. Wapa ko kawan, Brother Mitch. Ako yung debate. Okay, tiwason niya kawan. Brother Mitch, patiwason sa natin. Akong isangat mo, Mr. Tinahod nga moderator. Okay, ba? Kung kini ba nga tima, wala ba nahaom ang akong pangutana sa tima? Kay kung wala nahaom ng naa, di na ako na ipangutana. Objection, moderator. Okay, ang iya... Objection. Objection ko. Mr. Moderator, akong ikoreksyonan ang iyang pangutana. Kay nigamit siya Mrs. White o Ellen G. White. Di na sumalas Biblia. Patuga-tugaman tagpirma og tibag sumalas Biblia. Mugamit mo na itag referensya. Mr. Moderator, ako may balik ang akong objection sa moderator. Sige. Ay sa Power Mets. Sige. Ako may balik ang oras pundo ha. Akong ibalik ang objection sa moderator kung kini ba kung pangutana wa ba sa tima ikaduha sa Mr. Moderator. Wala gaingon dinhi nga way labot referensya. Busa akong balikon ang pangutana. Paghabhab ni Ellen G. White o ni James White sa baboy. Mikaon sila hugaw o wala? Mr. Moderator, wag ko nagpamatuod ni James White o ni Mrs. White. Tinaw, excuse me. Tuan na siya ni Daga ni James White o ni Mrs. White. Kay di siya bungkag sa akong tema. Mr. Moderator, excuse me. Ang iyang pangutana, nangutana siya kabayang James White. Wako nangutana kabayang James White. Kay si James White, ni kaong baboy si Mrs. White, panahon nga di pa sila 70 Adventist. Wabang gudi ka good. Okay, ito yung i-proceed sa lain nga pangutana. Mr. Moderator, mato niya nga wala, dili pa daw sila 70 Adventist atong panahon sa paghabhabog baboy. Asa mabasa sa libro nga dili pa sila 70 Adventist atong panahon. Sunod pa ni ay tubag Mr. Moderator. Ni ay tubag. Ang atong tema dili kay si James White o si Mrs. White. Nilinggawas na siya. Wa na siya ni sunod sa pamalaod. Ang atong tema pamatud-an ko. O siya ni pamatud. Ang baboy o ang tanang hugaw nga mananap sa daang tugon nga dili pakaon nagpadayon nga mahugaw di pakaon hangtod sa panahon Kristiyano tuwa sa dagang Mrs. White ug James White. Okay. Mr. Moderator, ang akong pangutana tinaw. Tubaga ang pangutana asa mabasa sa libro
imong gitubag ang pangutanan nako kaganiha nga dili daw sila SDA ato busa akong gisunod ang naa Mr. Moderator. Okay. Asa mabasa sa mong libro nga dili sila SDA nato panahon na Brad. Matubag na ko. Ang imong pangutana gawas sa tema. Og akong tubagon masaag tang duha. Wag yo ko nagpamatuod unsang tuiga sila ni kaog baboy. Unsang tuiga sila na Adventista nahibalo ko niana. Pero kay di man tema balik tas tema. Kay ang akong gipamutod ang dili si James White. Okay. Dili si Mrs. White ang Biblia. Sunod pangutana. Ang akong ikatang oras bro, ang akong objection sa tinawag ng moderator mato niya gawas sa tema. Busa pahuk muna ko atong moderator kung gawas ayog tingog permits. Ay, excuse me. Dili magkatingog. Why katungod ang paghukom ang moderator? Ang atong tema, ang moderator mo isa pagpilde kung mosopak tas gikasabutan. Walay James White, walay Mrs. White sa tema. Busa si Kenneth Pilde na. Okay, Mr. Moderator, ang akong pangutana nimo. Kung kani bang akong pangutana wa basti ikaw mo moderator. Mato niya kagani wa kuno tiba akong pangutana busa ikaw akong patubagon ana. Okay, okay, pangutana sa tugsoon ni Brother Kenneth Bustamante na nagisgot sa ni James White doon na may gihisgutan nga bahin sa pagkaon. Mao na nga akong gi-consider na tungod kay kani ang tema pod wa man nag-ingon ko po dire o kana ang sumala sa Biblia lamang. Objection, Mr. Moderator. Objection. Sige ba? Ang akong tema, Mr. Moderator, wa ko gadalag James White o Mrs. White. Klaro? Okay. Adili na to ikatingala nga wa tay problema ana. Mabita na wa ko. Excuse me. Wala ko'y problema bisan ang moderator o katol sa FD, wa ko'y problema. Pero ang iyang tema, Mr. Moderator, layo ra kayos tinuod. Nga naman, tuwa siya ni dagan ni Mrs. White, tuwa ni dagan ni James White. Unya, wara ba kabalo kanus anak Adventista sila? Mr. Atong ihatag balik sa moderator matod pa niya. Wa sa tema busa mato nimo na. Mr. Moderator, excuse me. Okay, man. Ako iyang kaatbang, dili ikaw. Supposed to be ako iyang pangutanon. Dili na kabalo mangutana. Objection. Okay, objection niya, Brad. Objection gani, di gyud isang at nimo kay kung tama ka sa moderator referee man siya. Ay sabaw. Kinundumi nga dili ka pwedeng mangutana niya. Ako iyang pangutanon. Matod nimo nga dili kuno kini gawas kuno sa tema ang pangutana. Gawas kay wala James White, wala Mrs. White. Mr. Moderator, gawas ba sa tema ikaw hukom? Okay, ako ang paghukom ni ini nga bahin lagi ani nga dunay pagpangutana nga excuse me, objection sa pawe ang moderator. Objection sa pawe ang moderator. Makaulaw ra ba ninyo ni ay safety po ang moderator. Ay sa pawe ang moderator. Ang akong objection, mabasa ba sa tema nga si Mrs. White o si Ellen G. White si Mrs. White o si James White ikaw tema? Ano ikaw baboy? Mabasa dili ko pili ng pangutana. Okay, bumitaw na. Ang akong pangutana nimo, kaya nangutana siya, nauyon ba? Sunod pa sa tema. Pangutana na. Ang akong pangutana nimo, mabasa ba sa akong tema nga si James White o si Mrs. White ikaw baboy? Aron na ito, makonsider na iyang pangutana coincide sa tema. Mabasa dili. Okay, bahin magunian nga ako ang kuno nga. Referee ka ha, dili ka. Nagpamatuod ka nga mahugaw. Mo bitaw na ang pangutana nako. Ang pangutana objection ako nimo. Okay. Ang pangutana nako naabay Mrs. White o James White diha. Naawala. Wala lagi pero ang pangutana nagdirekta mangod sa pagkaon mo lang i-consider okay, wala tayong problema kung nikaon si James White o si Mrs. White wala ko'y problema diha. Ang akong problema ang iyang katungdanan pagpangutana nga iyang kunong hinlo na ni wala James White o sunod nga pangutana Mr. Timekeeper kay wa man kay problema ng naa nga si Ellen G. White og bugaon og baboy lakip ang iyang asawa si Ellen og si James White karon ang pangutana unsa man ni ilang gikaon hugaw ni Olimpio. Sunod, ano ito bag? Hugaw na, kay panahon pa dili sila Adventista, pagka-Adventista na, di no? Excuse me, Mr. Moderator. Walay batasan ang taong kapakpak sa kagulingon. Okay. Okay, magpatuloy sa batasan. Bad sa batasan. Okay. Ato gipahunong siya. Excuse me. Okay, sige. Ay, di tanin niyo madala dilig dula, no? Ang ako, muna siya, wa ko'y problema ang Mrs. White, wa ko'y problema ang James White, kay nikaon silang baboy, wa pa sila na Adventista. Okay, apan, kaya nga itong tema, kapag kaon mo sa baboy, wa ko'y problema ang Mrs. White o James White. Sunod pangutana. Okay, Brad, sa timekeeper, unsa na itong oras? Okay, 2 minutos. Naman ang 8 minutos, no? Okay. Ato na yatag sa negative, naman ang 8 minutos, Brad, sa pangutana. Wala pa, napay pangutana, Brad. Okay. Gigamit ni mo ang Levitico Kapitulo 11. Doon na ba'y Kristiyanos nga giingnan ana wa?
Okay, ni ana, ang Leviticus 11 akong gigamit nga ang balagtok. Okay. Excuse me. Okay, Excuse me, allergic kayo. Ang balagtok, ang taloktok, ang tuko, dili ipakaon. Hangtod karon, dili ipakaon gyapon. Kay hugaw, gawas nimo di ka mukaon kani kay di ka hugaw. Ang akong sunod nga pangutana, Okay. matod nimo hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Ang pangutana na anabay Kristohanon, Kristiyanos giingnan sa Levitico wa pa. Mutubag na ko, wa man ko nagpamatuod nga ang Levitico na ay Kristohanon. Ang akong gipamatuod, ang balagtok, ang toko, ang tiki nga mahugaw sa Levitico nagpadayon hangtod karon kay di man ko hugawon pareha nimo. So muuyon ka karon nga gigamit nimo ang Levitico kapitulo 11 bersikulo 7 bisan tuod og dili mabasa ang pulong Kristohanon. Okay. Ang akong tema, wa ko nagpamatod nga mabasa ang Kristohanon sa Levitico 11. Ang akong tema nga ang toko, ang talokto, ang balagtok, dili pakaon sa Levitico 11 kay hugaw. Hangtod karon kay di ko hugawan pareha nimo. Kinsay giingnan sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 7, Kristiyanos, Israelita. Matubag na ko, ang mga taong limpyado dili pareha nimo. Kristiyanos, Israelita. Ang mga taong limpyado dili pareha nimo. Sumuuyon ka kay ang Israelita giingnan. Ang ako ngayonan, ang giingnan, ang dili hugawan. Ang Israelita. Ang dili hugawan. Israelita, Ang Kristiyano. dili hugawan. So, ang Israelita, Kristiyano. Ang dili hugawan. Okay. Okay. Okay, daw sa lang oras ba? Sige, padayon. Time na? Time na gid. Okay. Okay, time na no ang sa oras sa pagpangutana na upos na ang 8 minutos no sa maong ni Brother Mitchell nga gipangutana no sa affirmative side. Dunay panultion nga Then nagkayon. atong ihatag na sa pagpamatuod sa sa negative side nga si Brother Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Dunay Reform. panultion nga nagkanayon. Non putis isiduturnum koinon subest esse veritas. Way pangatarungan nga mulungtad kun kiniwa sa kamatuoran magsukad. Ang gigamit sa tong pinangga sa pagpabarog sa tima, pamatud-an ko nga ang tanang mahugaw nga mananap sa daang tugon, dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw o dili ipakaon hangtod sa panahong Kristohanon sumala sa Biblia. Kung mahimdo mga pinating kay igsuunan ang akong pangutanang katapusan ng ingon, doon na ba'y mga Kristohanon ang giingnan ang naa kay ang tima, doon na may alang hangtod sa panahon sa Kristohanon. Ang atong pinangga wa mutubag sa direkta. Pero sa katapusan niyang pamulong mga binating kay igsuunan nga wala gi Kristohanon ato gumikan kay ang giingnan diha mga Israelita. Dapat giilista niya ang tima giingon pamatud-an ko ang tanang mahugaw nga mananap sa lang tugon dili pagkaon alang sa mga Israelita. Nga naman, gumikan kay wa man mabasa dito pulong Kristiyano o Kristohanon. Now, ang pangutana, may barog ba ang tima? Wa, may barog ang tima mga binating kay igsuunan kay kining di pamatud-an niya nga hangtod sa panahon sa mga Kristohanon. Wa man yan ang pamatud siyang gigamit nga Levitico kapitulo 11 versikulo 7, Levitico kapitulo 11 versikulo 46 ngadto sa 47. Nganong di man siya mo dagan sa Levitico kapitulo 11 versikulo 1 nga tusunahan nga ang gihisgutan diha mga Israelihanon di ay. So wala pa diha ang panahong Kristohanon. Nganuman, ang panahong Kristohano naanan na sa bagong tugon. Og wa gyud mo makanungog nga atong pinangga migamit og bagong tugon nga nasulat sa Biblia sa iyang pagpabarog. Di ba? Naabay Kristohanon sa daang tugon. Wapay Kristohanon na nang naamo bitaw na kung ato mo nang makitaan sa video paminawa-tanawan ninyo nga miangkon siya nga walay Kristohanon anang naa. Ang pangutana kung dunay Kristohanon kinsa kahingala no? Kung dunay Kristohanon na nang panahuna? Ang atong unang pangutana wa pa mauga sa yang mga ngabil nga giingon niya nga ang baboy hugaw ang tanang mananap nga mahugaw nagpabiling hugaw hangtod sa panahong Kristohanon. Ang atong pinangga mura og kining isda nga mikisi-kisi samtang naigo sa pana sa pag-ingon nato sa paghabhab ni Ellen White og ni James White og baboy. Unsa ilang gikaon ani hugaw ni Olimpio. Wa ba na estima? Ang atong
pinanggamingon nga wa sa timang pangutana. Pero ang atong moderator mediklara nga kining pangutana di ay naa sa tima. Now kung hugaw ang baboy, ang ilang founder nga si Ellen G. White, mikaon magbaboy, ang pangutana, hugaw to ilang ikaon di. Ang atod pa niya, why problema kung mikaon sila, di walay diwate. Kaya even do ang inyong founder maday mikaog baboy. Niya sa itong mga kamot ang Adventist Review o kining niya gayon. Atong basahon ang maong pahinanoy bingang gayon. James and Ellen White mihabhab og baboy. Ang pangutana nang naa karon, mikaon maday baboy ang inyong mga founder? Di ba? Unya, ang atong pinangga, may kisi-kisi ini nga pangutana. Busa bantayan ninyo ang tima mga binating kaigsunan, nga giingon niya, sumala sa mga Kristohanon. Okay, sumala man sa mga Kristohanon, ang kanang naa kinahanglan pamatud-an niya sa Levitico, nga dunay na Kristohanon. Unya, wa niya naman pamatud-in nga dunay Kristohanon. Busa ka mo mga 70 Adventist diha, ingna ang inyong pastor, nga nung mikaon magbaboy ang atong founder nga hugaw maghani. Dapat isang iyaw po ni sa mga pastor nga sakop sa 70 Adventist Church. Busa, giingon sa din siyang libro, mga panabot gikan sa basahon ni Isaias sa pahina 53, masukad sa pagtuli o istrikto nga pagsunod sa mga seremonyal nga balaod. Objection, Mr. Moderator, objection. Okay. Ang atong tema sumala sa Biblia. Ang iyang gigamit dili na Biblia. Mr. Moderator, objection kay wa gyud ta dere gatud nagagamit og referensya. Sumala sa Biblia. Mao bitaw ni nga ato ra siyang gihatagan pasagdan lang kay ato lang na siyang pasagdan unta. Pero kay wa naman gigamit og Biblia. Ang iyang ni-deny ang akong tema sumala sa Biblia. Nga ang balagtok ho hinlo na, ang tuko hinlo na, ang tiki hinlo na, wa man tay referensya. Objection na, Mr. Moderator. Okay, but sa objection naman. Tubag niyo sa objection niya, Mr. Moderator. Ako nang objection din na ngay mo tubag. Mr. Moderator, angay ka, mubadlong ana, or imo ba nang ipadayon, nga sumala man sa Biblia na ang atong tema. Ang objection gisangat niya sa moderator, Busa, doon na kay katungod kung pagkangon ba kunimo sa pagpadayon nga Nicolay kay mo man trabaho sa moderator. Ang imong ang imong katungod mao ang pagkuan kung paundangon ba ko sa pagbasa ini niya nga wa man mahisulat siyang tema nga way labot referensya gani. Excuse me, Mr. Moderator. Ang iyang tema way tundaw. Objection sa. Basta gani sa debate kung apilong referensya sumala sa Biblia og sa referensya. Gusto mo dai mo gamit og referensya wa ay pabutang. Walay pagingon ganing sumala sa Biblia, wa na period na diha ang tema. Okay. Na sumala sa Biblia. Okay, og di niya masupak sa Biblia, mo angkon sa siyang di nako na masupak sumala sa Biblia kay tugutan akong referensya. Okay, objection, Mr. Moderator. Matod niya nga gituldukan daw niya ang tema. So palikog tanaw gituldukan ba? Mr. Moderator, natapos diha sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia. Og iyang ang kunundaan nga dili na niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia, tugutan akong referensya. Okay, ako ipatubag na ko niya na ba nga bahin maguna ng tuldok god diha ko tanundang. Bas may tuldok og sama wala kay way sumpay natapos diha. Uy, pagingon ko murag kani ang excuse me, Mr. Moderator. Excuse me, sir. Excuse me. Sa kahanginan, ayaw pagpaila ra kayo. Ang atong klarahon lang ni. Ang tema sumala sa Biblia, way labot referensya. Bisan di man kabutang walay labot, pag ingong sumala sa Biblia, kay nga pa referensya, sumala sa Biblia og sa referensya. O dili ta, muna nga ikaw may moderator, ikaw mo imuhatag og pamalaw na pero kung ang kuno niya, ako hular ko niya, nga dili nako masupak ang imong tema sumala sa Biblia, tugutan ako ang referensya. Okay. Okay, bad. Mr. Moderator, mato niya kaganihan nga doon na daw tuldok. So kung pangutana nang naa nga haway tuldok. Sige. Mr. Moderator, nasumpay wala. Way sumpay. Okay. Ang pangutana, sugot ko, mali ako objection. Sugot ko nga mo gamit siya ang referensya. Basta mo angkon siya sa kanginan nga di niya masupak ang akong tema sumala sa Biblia. Okay, ang tema nga kuan wa kayo gipa napaklaro gyud nato no. Kay tungod kay way tuldok mo na nga dunay kanaang kitawag na to mga wa kay napaklaro
mo na nga Mr. subject siya yun sa Mr. Moderator. Subject siya sa Lagi. kayo. Okay. Objection ha, objection. Okay, Objection ha. Okay, diba, no? Kung white tuldok, wa nagpasabot nga pwede referensya. Klaro? Kay sa tema, sa debate, basta iapil ang referensya og ang referensya. Mao na, Mr. Moderator. Pero ako, makiangayon man ta. Okay, masugot man ta. Basta ang kunon sa niya nga di niya masupak ang akong tema biblikali. Pero kung yun siya, okay, Brother Mitchell, di na ako masupak ang imong tema biblikali. Okay, ako tugutan gamit referensya. Pero dili niya ang kunon sa, di na ako paggamit sa referensya. Okay, bad ganit. Kaganihara siya tinubag sa kung paggamit sa referensya. O niya, matod pa niya nga, doon na daw tuldok, o niya, way tuldok, ang naso, doon na sumpay, Mr. Moderator. Mr. Moderator! Ay, sagsapaw, Bermets! Ay, sagsapaw, Bermets! Okay, bad Mr. Moderator! Excuse me! Ay, sagsapaw, Bermets! Excuse me! Objection sa! Objection sa ako! Objection! Ay, sagsapaw! Objection sa ako! Pag ingon niya naisumpay. Excuse me! Akong kuha niyang punto. Akong pahimugatan nga, ang atong balao, dili mo sapaw sa mtang kasulti. Ang pikas. Objection, Mr. Moderator, ha? Objection, Mr. Moderator. Nasa tima na to nga sa balaod nga di mo sapaw sa mtang gasulti ko. Ang akong gisulti ang naganihara sa tinubag sa referensya. Ganihara ko ginamit sa referensya iyang gitubad ning referensya. Unya karon ba siya mo reklamo, Mr. Moderator, nga way labot referensya? Ay sagsapaw. Unya ikaduha sab matod pa niya, doon ako naituldok. Unya busa way tuldok anang nabusa na isumpay. Wa gi specific ng way labot referensya nang naa. Objection, Moderator. Okay. Bad bitch. Ang iyang pangutana ganiha, akong giingon, walay James White o Mrs. White. Okay. Nasa tema. Tungod kay, walay labot referensya, akong gipagdang. Pero imong gitugutan nga, pwede pangutana. Okay, klaro? Okay, anong mayroon kaginan? Ikaduha, pag ingon niya, nga naisumpay ang akong tema, nga sumala sa Biblia, basa ako ng Mr. Moderator, aron mayroon sa mga tao karon. Basa sa Biblia, sa kahanginan, ang atong tema, pag ingong sumala sa Biblia, na pa may sumpay. Okay, akong basahon no, kay doon naman tayo ingon dili nga ang moderator ang mabasa kung doon ay basahon no. Okay, pamatud-an ko nga ang baboy ug ang tanang mahugaw nga mga mananap sa daang tugon nga dili ipakaon nagpadayon nga mahugaw ug dili ipakaon hangtod sa panahon nga Kristohanon sumala sa Biblia. Lain sumpay wala. Wa gani sumpay. Okay, salamat. Sunod pangutana. Okay. Tinahod nga moderator, specific ba diha way labot referensya? Wala na kay ay sapaw. Ay sapaw, Bermets. Nana sa ato ang pamalaod. Nana sa ato pamalaod. Kay ganiha naman gud siya tinubag og referensya. Busa kining ni ama murag mahalangan man sa ini maong referensya nga akong pagagamit. Excuse me, Mr. Moderator. Ay sagsapaw ni. Wala pa ko naman, Bermets. Bad kinet. Okay, bad. Ako na siyang giingnan. Tugutan ako siya nga mogamit og referensya. Di ko mahadlok bisag unsang referensya ha. Basta iyang ang konon nga di niya masupak ang akong tema biblikali. Okay, unya na na. Di sumala mag Biblia ang tema. Wala gid ang kon kayo. Mr. Moderator, naatay balaod. Sa Biblia ra ang tema. Unya imong gitugutan nga mogamit og referensya. Wa magkaila pa ko nga. Gisgutan na kanjut lang ba nila? Sige. Giingon ta ni diri nga sumala sa Biblia o way labot referensya. Okay, paklaro ba? Mr. Moderator, basta gani apilan og referensya, ingnon ang tema. Pamatodan ko nga ang baboy ug ang tanang hugang mananap nga sa daang tugon nagpadayon nga hugang mananap hangtod og di pagkaon sa bagong tugon sa hangtod sa panahon Kristohanon. Sumala sa Biblia og mga referensya. Kun kana bitaw na nga kay walay sumpay iya sang supak iya sang angkonon nga dili niya o tawag sa tanang galisod na okay muna ato na yatag sa lain pangutana kay objection naman na pahilo ba katbang pabayag akong okay bad match kadjot lang ba sige ang ako diha nitugot ko niya tugutan ako siya nga mo gamit og referensya basta ang kono niya nga dili siya makadinay sa akong tema biblikali. Ang kono siya, but dili na ako na madinay biblikali. Dagan ko sa referensya. Okay, bad kinit. Okay. Ang matupalyagan niya gibutang-butangan niya ang tema Mr. Moderator nga referensya ra. Unya wa na to naisgutan diha nga referensya ra. Busa ang ngayon gud na mo gamit ang referensya gumikan kay ila man ipagtulon ang 70 Adventist ang referensya unya wa gyud gingon dia nga Biblia ra. Mr. Moderator, osmo na ko. Digyo ko mubabag sa paggamit niya ang referensya hangtod iyang ang konon nga di niya masupak biblically ang akong tema.
Klaro? Okay. Okay, padayon Brad. Okay. Matol pa sa pinangga nga dili kuno ta tugutan sa paggamit og referensya, musugot siya kung ang maong tema, pamayag ni bro, o kung ang maong tema di na ko masupak sa Biblia. Unsaon pagbarog ang tema nga wa may gisgutang Kristohanon sa Levitico kapitulo 11 bersikulo 1 ngadto sa unahan nga gigamit. Di ba? O atong pinangga makigtabla man nga ang nahitabo diha nga miangko naman ka nga wilabot Kristiyano wa man na magkabarog. O niya kining referensya nga atong gigamit nila mga pinangga quote ni sa Biblia. Excuse me, Mr. Moderator. Ang kunon sa niya objection. Ang kunon sa niya nga di niya masupak ang akong tema biblically kay nagamit na pong referensya. Daghan kong referensya sa Katoliko nga nagtudlo nga dili pa kaumaboy. Wala ko dada tungod kay sumalas Biblia ang tema. Okay, Mr. Moderator, ni atas formal debate. Sumala sa Biblia ang tema. Ang kunon sa niya nga dili nako masupak ang imong tema biblically kay tugutan nako nga puro referensya. Okay, kana ang bahin ko na nga dili magtugot, laam na nako na nakadepende. Mao na nga kana gipadayon nato na tungod kay bahin lagi sa tema nga wa kay Mr. Moderator, naabay may referensya sumala sa atong tema diha. Wala mo tayo referensya diri. Iyon na lang ang tumapos manood sa debating ito. Nandito naman ang pamagat sa video clip. Mabuti na lang pasensyoso ang moderator at ang negative. Mahirap talagang sagutin ang kanong kung wala ka sa katotohanan. Subukan ninyo panuorin ang mga videong tinatanong ang non-Catholic sa mga CFD forums. Alam nilang founder ng sekta nila, pero pag tinanong kung sino ang founder ng Katoliko, tinuturo kung sino-sino. Ang iba umiwas, tumakbo o nagpalit ng paksa. Alam mo ba kung bakit umiiwas sila sa tamang sagot? Kahit makita sa history, encyclopedia o masagot ng AI, iniiwasan pa rin. Let's do the logic. Kung umamin silang si Kristo na nagtatag ng simbahang Katolika, mawawala sila sa eksena. Kayang taktika, basagin ang logic. Sabihin, gawa-gawa lang ng Katoliko ang references. Kaya balik sila sa doktrinang Bible alone. Kung wala sa Biblia, hindi totoo. Pero kung Bible alone ang batayan, tanong, nasaan sa Biblia ang Bible alone? Si Jose Rizal ay wala sa Biblia. Ibig bang sabihin hindi siya totoo? Kapag relihiyon na ang usapan, marami ang nawawala sa logic. Ang Biblia ay katotohanan, pero hindi lahat na katotohanan ay nakasulat sa Biblia. Hindi ito tulad ng encyclopedia na may revision. Kaya, para maibalik ang kaalaman, manood ng mga debate ng CFD versus Protestante, magtanong sa open forum tulad sa mga channel na ito. Huwag lang makinig sa one-sided testimonies, sermons o scripted Q&A ng mga ministro dahil kung walang cross-examination, mas madali tayong maligaw. Thank you for watching this episode of Don't You Know, and let's do the logic. If you found this topic meaningful, don't forget to like, comment, and share with someone who needs clarity in faith. Subscribe and hit the notification bell so you won't miss the next deep dive into truth and theology. Together, let's keep asking, thinking, and believing with logic and love. See you in the next episode.